Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is April 3, 2026 at Good Friday. So, meron naman po tayo nakita na lesson mula kay, again, pahiram po ng video, Hair Be After Hours. Okay, maganda po ito dahil ito'y patungkol sa mga tao na gumagawa ng mali sa'yo. At paminsan-minsan ay nagsasorry. Pero paano ba natin iti-take, no? At paano tayong sasagot doon? Yun mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga solid na sumusuporta sa aking YouTube channel ID na 28. At siyempre, lalong-lalo na sa sumusuporta sa administrasyon ngayon mga kababayan. So ito, panoorin natin itong kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Sa mga nakasakit sa atin o nanira sa atin, tapos magsasorry. Diba? So pakinggan natin muna yung lesson mula sa kanya. Minsan sabi nila, don't take it personally. But sometimes, you should. They knew it would hurt you. They understood the impact. Pero pinili pa rin nilang gawin. That wasn't a mistake. That was a decision. Yun. Doon muna tayo mga ka-clear ha. May mga taong gumagawa sa iyo ng mali. Tapos biglang magsasorry. So, ang sabi, ang gumagawa sa iyo ng mali, hindi yon mistake. Intentional yon. So, katulad lang natin na ang topic natin dito mga chismosa. Diba? Nako, nagle-level up ang mga chismosa. Podcast pa. Diba? Nasa YouTube channel pa. Nasa TikTok. Nasa Facebook. Na wala silang kaalam-alam sa buhay mo, wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa'yo, basta gagawa na lang ng kwento. Mistake ba yon? Hindi. Intentional yun. Para ka masaktan, para maapektuhan ka. Diba? Sige, tuloy natin. Because intention speaks louder than apologies. Intentions speak louder than apologies. So, minsan, in-intention nila, pag nahuli mo, masasabi, ay, sorry. Buti nga yung iba mga ka-clear nagsasorry. Pero ngayon, sa politika ito, intention talaga. Ang pagchichismis, ang paggawa ng mali-maling kwento, or gumagawa ng maling kwento, hindi nagsasorry. Kahit nabuking mo na mali ang sinasabi nila. Anyone can say, I'm sorry, but not everyone is truly sorry for the damage. Yes. Sabi, ay, sorry. Sabi ko nga, buti yung iba magsasorry. Pero, yung ibang nagsasorry, wala sa puso. Natatandaan nyo ba na minsan nagsalita ng kung meron daw siyang nasaktan, sorry. Natatandaan nyo kung sino? Hindi ba si Congressman Suntay? Naka-hurt? Nakadanyos? Pero Si Congressman Suntay mga kababayan. So yun, talagang itong si Attorney Claire Castro mga kababayan ay direct to the point mga kababayan. Ano? So tuloy-tuloy tayo sa ating panonood mga kababayan. ang sabi ng iba, hindi tunay ang kanyang binitawang sorry. Hindi ba? They cost. Real remorse shows up in changed behavior. Yes. Kung totoo na mayroong pagsusori, tinatanggap nila ang kanilang kamalian, may pagbabago sa ugali. Hindi na ulit gagawin yung mga bagay na nakasakit dun sa taong binigyan nila o sinabihan nila ng sorry. Hindi ba? Not just carefully chosen words. So don't ignore what their actions already told you. Because when someone knowingly crosses a line, their intention tells you everything you need to know. Di ba?
May mga bagay-bagay na, okay, don't take it personally, ganon. Pero, mga ka-clear, may mga bagay at may mga tao nagsasalita, gumagawa intentionally to hurt you. Diba? So, yung mga tao sa paligid mo, baka isipin mo, okay sila, kaibigan sila, office mates ko sila. But in fact, sila pala yung nakaka-hurt sa'yo at pag nahuli mo lang, saka sila magsasorry. So, pakiramdaman mo kung ano yung sorry nila, kung ito'y galing sa puso o bibig lang, salita lang. Parang may ano ko dito mga kababayan, naalala ko dito isang babae na dati-rati ay sinisiraan niya ang mga Duterte mga kababayan upang makakuha ng boto sa mga kakamping mga kababayan dating Senadora Leni Robredo Vice President Leni Robredo, sorry. Tapos nung na mga kababayan, ngayon parang hindi siya nakakuha ng boto. Pumunta siya doon sa mga Duterte upang siraan itong administrasyon. So kung sa nanonood kayo mga kababayan, sa mga politician talaga o politics content, malalaman niyo kung sino yon. Isang babae po na sa ngayon ay nasa mga Duterte upang siraan itong administrasyon para makakuha ng boto sa mga Duterte. Dati, nandun sa mga kakamping, sinisiraan ng mga Duterte para makakuha ng boto sa kakamping. Pero nung hindi makakuha ng boto, lumipat doon mga kababayan sa mga Duterte upang siraan na naman itong administrasyon at para makakuha ng boto. Diba? So, paninira yung mga kababayan. Kasi, kung paulit-ulit nilang ginagawa yung pananakit sa'yo, intentional na yon. Hindi lang ito pang politika, kahit sa isang relasyon. Kung patuloy kang sinasaktan ng boyfriend mo, girlfriend mo, paulit-ulit at hindi nagbabago, abay mag-isip-isip ka na. Diba? Pero, okay, example natin dito sa politika, mga ka-clear, ang unang-unang nakakasakit sa gobyerno at sa tao, sa mga public servants, yung mga maling kwento. Yung maling kwento na ang intensyon ay ikutin ang ulo ng ating mga kababayan para maniwala doon sa mga naratibo na binibigay nila. Napakatugma mga kababayan yung kwento ko kanina dito sa sinasabi ni Attorney Claire Castro, no? So parang talagang tugma siya eh. Naratibong walang basihan. Naratibong gawa-gawa lang. Sige, example natin mga clear. Ito pakinggan nyo to, baka nakalimutan nyo na po ito. Okay. Galing ito mismo sa bibig ni VP Sara. Pakinggan nyo po. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. Ginamit niya yung word na drug overdose, mga clear. Ginamit niya yung drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report, Police report, drug overdose, police report. nandoon ang pangalan ni First Lady Nandoon ang pangalan ni First Lady. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay Sabi daw sa police report, at imagine nyo mga clear, ang nag-i-interview sa kanya, GMA, News 5, SMNI. Diba? Mga mainstream to. Hindi to chismisan lang. Pero, ang sinasabi niya ay para makatotohanan, diba? suspected din ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Ilang kwento ang mali dito? Diba? Sige, mga clear, doon tayo sa police report. Nandun daw yung pangalan ni First Lady, nagkalat daw yung white powdery substance, binanggit niya yung police report. Okay, sige, tingnan natin mga ito yan ito yung sasabi niyang police report na nilabas
ni Bobby Tiglao. Diba? O, yan. Ito yung sasabi niya mga ka-clear. Yan, ha? Kita ba? Yan, sige. Yan. O. Sinabi niya dito, drug overdose. Ayan, ha? Ayan, cursor ko. Drug overdose, tapos nandiyan yung mga pangalan ni Liza Araneta. Okay? So, ito nilabas ni Bobby Tiglao. Ito mismo. Ayan. Sa kanyang, sa kanyang article, Facebook, sa kanyang Facebook, pinost niya. Okay? Ito yung sinabi niya, mga ito. Pakita ko, ha. Nagamon pa siya, Bobby Tiglao. Lakas ng loob. Ayan, sabi niya, I received a Viber, this photo of Beverly Hills Police records, supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and the persons who were with him when police arrived. Elisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Tingnan niyo to. Ito, mga ka-clear, ito na naka-block na yan, ito yung pinakita ko sa inyo. Yan. Ito yon. Ito. Itong may pink line. Yan. Ito yun. Ito yung naka-post. So, ngayon, sa Facebook niya, anong ginawa, mga ka-clear? Ito yan, Okay? Kita natin. So, sa Facebook niya, mga ka-clear, nakita niyo, di ba, naka-block na siya. Hindi na siya lumalabas. Bakit? Ayun, false information reviewed by third-party checkers. Buti may third-party fact-checkers tayo. CY. Kita niyo ba? CY. Journalist to, CY. Third-party checkers say information in this post is false. Sino nag-verify? Verifies. Photo of police report linking Liza Marcos on Tantoco that altered. See? Sila yung nakakapanakit, naninira, using fake, and false information, altered police blotter, para lang masira ang isang tao. Hindi to mistake. Intentional ito. Diba? Intentional ito. So, ngayon, mga clear, panoorin natin anong sabi ng chinek. Pina-check natin. Sabi na, hinamon ko yung mga taga-mainstream. You can verify this if you want. So, anong ginawa ng ABS-CBN, mga clear? Ito, ABS to. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umano'y kokain sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga pulis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Liza Araneta Marcos. Nauna na sinabi ng palasyo na dinagdag lamang ang mga pangungusap na ito para pagmukhaing may kinalaman ng unang ginang sa insidente. Malakas ang loob po natin na sabihin yan dahil alam po natin ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni First Lady Liza Marcos para po maisama sa issue na ito. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo ng mga nagpakalat Ano naman natin, napakinggan natin si Atty. Claire Castro patungkol dun sa ito. Yun nga, sabi nga niya kanina, dun sa mga nagpapakalat ng fake news at ipinaliwanag naman yung mga kababayan itong ginagawa ng nasa kabilang kampo.